Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na, nagkabulgara na, alam na agad yung plano ni Cayetano, 'di ba? Na nag-take siya ng oath as a Senate President ng bansang Pilipinas. Putang ina, sa dami-dami pwedeng gawing Senate President. Si Cayetano pa talaga na sobrang laki ng issue sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Hoy, Cayetano! Oo, tangina ka! Ayusin mo muna yung 10,000 bawat mamamayang Pilipino. Tas yung lugar nyo dyan, oo, kasi monopoly na ninyo. Anyway, eto na. Alam naman natin na itong si Tito Soto, once na siya pa din ang Senate President. At ito na nga, nagaganap na nga yung botohan sa plenaryo kung may impeach nga ba itong si Sara Duterte. I don't know kung ano na yung balita, kung ilan nga ba yung eksaktong framing ng votes. Pero as far as I know, according kay Tere Redon, nasa 213. Hindi lang natin sure kung yan ba yung eksaktong numero. Pero anyway, natatakot na Takot na. Mga minamahal, etong si Vice President Sara Duterte. Kaya medyo malaki ata. Yung natatanggap na maleta nitong mga hayop na mga senador, 'di ba, na gustong pigilan ang pag-convene ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon nagsalita itong si Tito Soto. Hindi naman masama yung kanyang loob. Mukhang threaten lahat ng senador kay Tito Soto. O, panoodin natin, mga minamahal. Sir, did you expect this? How are you, sir? We always expected, I've been here for a very long time. I have experienced this around 6 times. 1992 to the present, yung palit-palitan namin. So, as I said, we serve at the pleasure of our peers. So, there must be a plan or something. Maybe God has a different plan. Oo. But is this because of the impeachment? Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Probably. Aha, narinig ninyo? It is because of the impeachment, sir. Sabi niya, probably. Probably. Narinig ninyo? Probably. Ibig sabihin, alam niya na, matik na. Oo, alam niya na to na mangyayari. And sabi niya nga, paulit-ulit na tong nangyayari. So, ano pa nga ba yung bago? 'Di ba? So, alam niya na mangyayari to. Kaya hindi na masama yung kanyang loob. 'Di ba talagang nirigodon talaga nila itong si Tito Soto para lamang po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para may pagtanggol itong si Sara. Sana all. Tang ina. 'Di ba? Anyway. It's a very strong possibility because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. May tampo ba kayo, sir, doon sa iba? Hindi naman. Naintindihan ko rin sapagkat may mga kanya-kanya silang agenda. You weren't, sir. Kung narinig ninyo, may kanya-kanya silang agenda. Kahit nga itong si Tito Soto. Napapagano na lang din Actually, kahit ako, mapapagano na lang din ako ano pa bang silbi natin bilang senador ng bansang Pilipinas? Di ba kung ako lang yung tatanungin, mga minamahal, ano pa ba yung silbi natin bilang senador ng bansang Pilipinas kung hindi lang din naman natin papanindigan sa mamamayang Pilipino ang ating duties and responsibilities sa ating mga kababayan? Nagigets ninyo, mga minamahal? Paano ba naman kasi? Yung Congress at yung Senado, iisa lang ang kanilang layunin, iisa lang yung kanilang tungkulin. Kasi nag-i-exist sila for one reason. Ano ba yung one reason na tinutukoy natin dyan, mga minamahal? 'Di ba? Oh, 'di ba? Yung reason dyan is yung duty nila. Bilang, ito, kakapasok pa lamang na balit, 225 votes. Nag-chat sa akin yung kaibigan ko, Mima, 225 votes. Kakapasok pa lang sa akin na balita. Ang galing. Oo, mga minamahal. Anyway, Senate exists for one reason, to stand firm in matter. 'Di ba? Sabi ko, if you are a Senate or if you are a congressman, you should do your jobs with courage, with clarity, and also with conviction. Kasi ano pa ba na nailagay ka dyan sa pwesto kung yung ating institusyon ay hindi mo susundin? Your mandate is not
to play safe. 'Di ba? Your mandate is not to wait. 'Di ba? Para mayroong isang tao diyan na magsasalba para mag-ano ng risk ninyo. Hindi ganun 'yon. Your mandate is to uphold accountability even when it's uncomfortable. Gets ninyo, mga minamahal, kahit nasa feeling mo, dangerous ka na, hindi ka na safe, 'di ba? May mga umuugong-ugong na issue, kinakalat ka na, huwag kang papaintig doon. 'Di ba, mga minamahal? You need to choose yourself as a senator, as a elected senator, and to stand firm to the Filipino people. Kasi lahat ng nangyayari, nakikita, oo. Tingnan ninyo, yung mga kalaban, they are working anytime, overtime, every day, every minute. Oo. Yung ingay nila, yung pressure nila, yung influence nila, yung mga posibleng bribery, yung mga threat na yan, yung they are derailing the truth, 'di ba? Para mapahinang ating konstitusyon, lahat ginagawa nila. Oo, mga minamahal. Lahat. Sobra na tong kanilang ginagawang pangingikil. Pero as a senator, you need to stand firm. Diba? You need to stand firm. Kailangan mong ipamukha sa mamamayang Pilipino na hindi ka na-pressure, hindi ka nadidiktahan. Diba? Your action is to serve the nation. So, what was for? Nandyan ka as a senator pero hindi ka nagtatrabaho as a senator. Nandyan ka as a what do you call this, Congress, di ka nagtatrabaho as a congressman. Buti pa nga, di ba? Mga minamahal, oh. Buti pa nga. Yung Kongreso, nakakuha tayo ng 255 votes. Panalo tayo. Pero ito, dito sa Senado, mukhang lulutuin itong impeachment. Yan yung aking naaamoy. Continue tayo. You weren't surprised at today's happening. Like, Not you were ousted. Really, I was kind of expecting it because we've been hearing talks a few days ago. Pero sir, naman, hindi ko kinausap sa office niyo. Hindi. So it was the first time na narinig yung may numbers na dito. I did not resign. I accepted the motion to declare all this issues. Kasi wala nung usual na Sir, paano na ang impeachment yan, sir? Sir, what will happen now to the impeachment process here in the House? I Wait a second. ask the newly elected Senate President what he will do with it. And the rest. Was that sa amin, we will still continue with the work. We will insist that the impeachment articles, once submitted to us, be taken up. Sir, may pinagbawala kanina sa Senator Bato na pinigilan daw siya na pumasok dito. Meron kayong information doon? Nagagalit siya, may humarang daw. Anyway, oo nga pala, si Bato nagwala. Pumasok lang para manggulo. Di ba gago? Ina mo, Bato! Di ka nang sana pumasok kung ang aims mo lang dyan ay manggulo. Gago. Di ba, mga minamahal? Napakamalaking kupal. Di ba? Anyway, yun po, luto. Wag muna tayong magdiwang ngayon dahil lulutuin sa Senado itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi alam nila na may impeach na si Sara. So, ito, pinatanggal na nila itong si Tito Sotto, delaying tactics. Automatic na trabaho gawain nila. Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.